Zhang Tianyu, 27 taong gulang. Top isa 0 emerging entrepreneurs ng Jiangxi. Net worth, 2 bilyon. Ate, nakalap na namin ang lahat ng impormasyon. Handa na ang lahat. Bukas ng 6 PM. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. May tao ba rito? Nahanap din kita. Sirain ang aircon mo, di ba? Maling lugar, Lolo. Ayos pa ang aircon dito. Mali ang napuntahan mo. Pasensya na. Teka, anak ko yan. Ikaw ang ama ni Zhang Tianyu? Kung hindi ako nagkakamali. Gusto niyo akong patihimikin. Tama ba ako, itim na balo? Kilala mo ako. Pangalawa sa pinaghahanap na femme fatale, itim na balo. Siyempre naman. Pulingin siya. Patay ka na. Hoy, anong ginagawa mo? Pagkatalo sa away, di ibig sabihin maghuhubad. Mali ito. Sino ka ba talaga? Electrician lang po. Hoy, anak. Kailangan ako ng nanay mo. Paparating na ako. Papunta na ang pulis. Aalis na ako. Magandang araw, Izang. Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Izang. Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Binibini. Anak, Elan, ang laki ng kumpanya mo. Ang daming tao. Magkano ba talaga ang kita mo? hindi naman kalakihan. Mahigit 2 bilyon lang. Ano? Mahigit 2 bilyon. Anak, ikaw ang ipinagmamalaki ko. Siyempre naman, kailangang ipagmalaki si nanay. Mabuti, talagang nagtagumpay ka. Hindi tulad ng walang kwentang ama. Wala man siyang silbi, pero siya pa rin ang sinong nagsabing walang kwenta. Tatay, narito ka na. Mag-usap kayong dalawa. Asawa, ano nang napakaraming, kailangan mo ba akong hatake sa kumpanya ng anak natin? Pirmahan mo to. Ayos na ang buhay natin, bakit ka nang gugulo? Sinong nanggugulo? Zhang Weilong, ang totoo, matapos ang mga taong pagsasama. Sawang-sawa na ako, pirmahan mo na. Kalokohan ito, hindi ako pipirma. Zhang Weilong, hindi kita hiniwalayan noon dahil bata pa ang anak natin. Ngayon matagumpay na siya, wala na akong dapat alalahanin. Maaari na akong humanap ng pag-ibig at romansa. Katawa-tawa, anak, narinig mo ang nanay mo, sa kanyang edad, nag-aasam pa rin, ng pag-ibig at romansa. Anong problema sa edad ko? Dahil ba matanda na ako, ayaw kong magmahal, o magkaroon ng romansa. Tingnan mo si Kuya Son sa opisina. Araw-araw baby, ang tawag sa asawa, dinadala sa mga biyahe, hindi mabilang na beses. Si Tito Wang sa kapitbahay, laging may bulaklak sa pista, iniikot sa labas, para sa romantic na hapunan. Ikaw naman, anong ginawa mo? Huwag mo na akong pasimulan sa hapunan, nakakainit ng ulo, sobrang mahal ng kandila, panluloko yan. Ikaw. Bakit ka tumatawa? Di mo sasabihan ng nanay mo, tatay, totoo nga. Sa tingin ko, dapat kayong maghiwalay. Kayo, hanap ng nanay, kaligayahan sa puso. Di mo naintindihan, di mo mabigay. Pero huwag kayong mag-alala, maayos na ang anak niyo. Ako ang bahala sa inyo. Gago ka, anong klaseng anak, nag-udyok ng magulang na maghiwalay. Tama na yan, Zhang Weilong, pirmahan mo na. Ayaw ko. Putang inang matanda. Hoy, ano ka? Huminahon kayong dalawa, magpalamig muna kayo. Tatay, ito 20,000, kunin mo muna, mag-check-in muna kayo. Di ko kailangan. Jiang Man, makinig ka, hindi ito Hoy, bumalik ka dito. Hoy, tatay. Teka. Nakikigalang kay Master Long. Mabuhay si Master Long. Ano yon? Master Long, si Qin Hui na pinakamayaman, magkakaroon ng charity bukas.
Inaanyayahan ka para personal na pasalamatan sa pagligtas ng buhay niya. Hindi, pala. Pinalayas ako ng asawa ko. Bilisan mo, humanap ka ng matutuluyan ko. Ha? Anong ha? Humanap ka ng lugar. CJ. Ipapadala ko ang address at door code. Master Long, yung imbitasyon. Tapunan mo. Hoy! Lindsay, papasukin mo na ako. Tumahimik ka. Lindsay, pakiusap. Isang tingin lang. Pakiusap isang tingin. Umalis ka na, manyok. Sabi ko na nga, dapat simple lang. Ba't ka kumuha ng malaking lugar? Xiaoshu, nakauwi ka na. Array. Sino ka? Ako ang dapat Bumaba ka muna. Sige. Si Manong, ikaw yung tagagawa ng AC, di ba? Pasensya na po, akala ko roommate ko. Nandyan yung aircon. Si Zhao, hindi pa rin mapagkakatiwalaan. Bahala na. Balik na tayo sa hotel. Ikaw. Huwag kang lalapit, lumayo ka. Tulong, Manong. Makinig kayo. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay iligal. Naiintindihan? Sino itong matandang ito? Patay ka. Array. Nakikipagsagutan ka pa. Wala kang respeto sa batas. Sige, Manong. Hulihin nyo. Aray. Manong. Ang galing mo. Tumawag ng pulis. Hindi na kailangan. Kayong dalawa, nakahiga pa rin kayo. Lumabas kayo dito. Kilala mo sila? Pinadala sila ng pamilya ko, para pilitin akong magpakasal. Hindi ako papayag. Mas gusto kong dito sa mga kaibigan ko, kumakain, umiinom, malayang namumuhay. Kayong mga kabataan, kausapin nyo na lang magulang nyo. Pagtatakbo nyo mag-isa, nag-aalala sila ng husto. Manong, magkasundo na tayo. Ang lakas mo. Maging bodyguard mo ako. Kalokohan. Sa edad kong ito, magiging bodyguard. Manong, ang galing mo talaga. Paki-bodyguard mo ako. Hindi. Babayaran kita ng $100,000 kada buwan. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi babalik ang bestie ko sa ilang araw. Natatakot ako mag-isa dito. Please. Ano ba itong mga kabataan ngayon? Bitawan mo ako. Hindi. Hanggat hindi ka pumapayag, hindi kita bibitawan. Arf, CJ. Pero maliwanag tayo. Ilang araw lang ako dito. HMP. Ha. Tito, may asawa ka ba? Ako, mas matanda pa anak ko sa'yo. Anong problema? Wala. Gusto ng asawa ko maghiwalay. Nakakainis. Hindi na importante yun. Hoy Al. Ha? Sa'yo ba itong lugar? Hindi. Inuupahan ko lang. Ganun ba? Teka. Magkano ba ito? 1,000,000. Hindi mo kailangang. Nakatanggap ng 1,000,000 sa Alipay. Haha, Tito. Nakakatawa ang tono ng notification. Ayan, ayos na. Kailangan kong makahinga. Man, eksklusibong village ito. Bakit mo kami dinala rito? Ang anak kong lalaki. Ang kulit bumili ng bahay dito para sa akin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Man, nasaan si Lolo Zhang mo? Huwag mo na siyang banggitin. Hiwalay na kami. Ano? Biglaan naman. Walang silbi. Walang lamang. Para saan pa? Yang matandang yan. Kung wala ka, wala sanang matitirhan yan. Pwede namang mamatay sa kalsada yan. Hindi ba yan si Lolo Zhang mo? Lolo Zhang. Hoy. Mrs., bakit ka nandito? Sino bang misis mo? Hiwalay na tayo. Mas importante, bakit ka nagtatamang nandito? Ano pa ba? Nagsasaayos na kuryente gaya ng dati. Ang sosyal ng lugar na ito, hindi basta makakapasok dito, di ba? Mali ka ng akala. Dito na ako nakatira. PFFT.
nakatira dito. Parang nakatira ka na sa langit. Zhang Weilong, sa tagal ng panahon, magkano ba laman ng bulsa mo? Mas alam ko pa kaysa kanino man. Eksakto. Ang buwan ng bayad dito. Kalahati ng sahod mo sa isang taon. Paano mo kaya ito mababayaran? Libre lang pamumuhay ko dito. Ha? Naku, huwag kang magmalaki. May bata bang babae? Ang kumupop sa'yo. Alam namin ang totoo. Huwag kang magpanggap. Sino nagsabing hindi siya pwedeng tumira dito? Tito. Teka, naampun nga talaga? Ikaw. Anong relasyon ninyo? Mrs. pakinggan mo ako. Agets ko na. Ikaw yung ex-wife niya. Ipapaalam ko. Ako si Tang Lingzi. Bagong syota ni Tito. Napakabuting tao niya. Hindi mo pinahalagahan, kaya akin na siya. Zhang Weilong ano ta? Anong ano? Hoy, tigil-tigilan mo yan, bumaba ka. Hindi. Ikaw. Neneng, may tupak ka ba? Itong pangit na matanda. Electrician. Gusto mo talaga yan? Ang galing-galing ni Tito. Kapag kasama ko siya, ramdam kong ligtas ako. Napakagandang lalak. Di ba normal na magustuhan ko siya? Hindi ako naniniwala. Zhang Weilong, magpaliwanag ka. Ano ba nangyayari? Naniniwala ka na ngayon? Tara na, Tiyo, hatakin mo ako papunta sa kama. Ay, Mahal, ikaw. walang hiya kang matandang yan. Ayaw mong maghiwalay. Bigla kang humanap ng kabit na dala. Zhang Weilong, maghanda ka. Gagawin kitang dukha. HM. Gago. Mahal, makinig ka. Tigilan ng pagsigaw. Umalis na siya. Ayoko sa pagmamaliit nila sa'yo, kaya tinulungan kita. Hija, yang pakulo mo. Magdudulot ng paghiwalay namin ng tuluyan. Tiyo, hindi mo nauunawaan ang babae. Paano nga ba ang kanta? Laging ninanaz ang di kayang kamtin. Di pinapahalagahan ang taglay na atin. Maniwala ka. Ang drama na ito. Siya ay magmamakaawa para bumalik ka. Seryoso. Oo nga, Tiyo, dahil tinulungan kita. Tulungan mo rin naman ako. Ano na naman? Hay nak, may lalaking parang asong di ako tinitigilan. Nakakainis. Aso. Walang aso dito. HMP. Ang ibig ko sabihin, yung lalaking pinakilala ng pamilya ko. Sandat sunod sa akin, parang tuta. Nakakadiri. Bastos yan. Tao ang tawaging aso. Ano pangalan niya? Zhang Tian. Hindi na bale, di mahalaga pangalan. Samahan mo ako bukas ng gabi. Sa piging na ito, magpanggap na nobyo mo ako. Takutin siya. Hindi pwede. Tiyo, pakiusap. Mga kabataan ngayon. Nakakatawa. Ha? Nakakabagot. Master Long, ang piging ng Qin mamayang gabi. Pupunta ka ba? Tumigil ka sa pagkukulit. Sige, pupunta na ako. Lingzi, mahal kita. Pakasalan mo ako. Hindi. Masyadong formal. Lingzi, mahal kita. Pakasalan mo ako. Inay. Ano ang problema? Sino ang nanakit sa'yo? Ang tatay, yang walang hiya, nakatira kasama, ng babaeng Kalanya. Hinalikan pa sa harap ko. Imposible yan. Sa social skills ni tatay, sino magkakagusto? Walang posibilidad. Gago kang bata ka, nagdududa ka sa sariling ina, nakita ko ng personal. Sige, naniniwala ako. Kakausapin ko si tatay, pero hindi ngayon. Naghahanda para sa isang importanteng paiging. Magpapakasal na sa nobya ko. Magpapakasal? Anak, sino ang babae? Di mo sinabi dat. Tang Lingzi, mula sa apating pamilya ng Jiangsheng. Talaga. Anak ko, ang galing mo. Pumunta ka na, magmadali ka. Sige, pupunta na. Tang Lingzi. Bakit pamilyar ang pangalang yan? Sabihin mo sa akin ng totoo, aling mayamang angkan ang gusto mo. Hoy, alam mo naman ako. Mas kilala mo ako kaysa dyan. Tigilan mo na ako, diretsuhin mo na. Yung batang si Zhang Chanyu, nagayos pa ngayon. Nagpapanggap na mayaman. Nagkukunwaring mayaman. Nilalapitan niya ang mga tang, balak maging pamangasawa. Sayang, ang dalagang tang, di siya pinapansin. Lihim na tinatawag siyang sipsip. Binata Shen, binata Feng, matagal noong di nagkita. Zhang. Balita ko raw, magiging pamangasawa ng mga tang. Maligayang bati. Ewan, balita ko ang dalagang tang, darating ngayong gabi. Panahon na para. Teka, dapat pala pamangasawa. Pagandahin mo ang pagkilos mo. Mga Ginoo, may pagkakamali ata. Ako,
Ano ba ginagawa nitong to? Tatay, isang hamak na electrician. Umalis ka na, bingi ka ba? Chanyu. Tay, bakit ka nandito, tatay? Zhang, ito ba ang tatay mo? Paumanhin. Hoy hoy. Tatay, bakit ka pa pumunta? Tingnan mo. Zhang, di ko akalain. Isang top 10 na negosyante. May electrician palang ama. Zhang, dinadala mo pa ang tatay mo. Sa high society, man lang sana nagpalit ng damit. Ang baho talaga. Eksakto. Kung wala yang electrician patches. Akala ko pulubi. Ha ha ha. Pulubi, nakakatawa ba? Tay, hihiya mo ako. Paumanhin mga Ginoo, pasensya na. Tay, umalis ka na. Para sa dignidad ko, pakiusap. Ano? Nahihiya ka sa akin. Lumayo ka na lang. Inimbita ako ng maayos. Tito Zhang, may imbitasyon ka raw. Pakita mo nga, yung invitation card. Tinapon ko na yung basura. At saka, ang pagdating ko rito, karangalan ng event. Ha ha ha. Zhang Chenyu, kung may sira ang tatay mo, dalhin mo sa ospital. Kung hindi, pagdating ni Master Kim, pag narinig ang kalokohan, yang kumpanya mong duwag, wawakasan na. Tay, alis na tayo, ngayon na. Dumating na si Master Chi. Yan na. Anong nangyari ta? Mukha siyang pamilyar. Baka naman. Anong ginagawa mo? Huwag na, tatay. Anong nangyayari? Ginoong Qin, bakit ka lumuhod sa tatay ko? Ano, Zhang Chanyu? Siya ang tatay mo? Anong trabaho ng tatay mo? Electrician lang. Mahigit 20 taon. Mukhang, nagkamali ako. Pasmado lang ang binti ko kanina. Huwag na yon. Mabuting gabi, Ginoong Qin. HMM. Ginoong Qin, hindi lang siya nakaayos ng maayos. Wala pang imbitasyon. Nanghamon pa sa handaan. Nanghamak pa ng salita. Minura ka pa, Ginoong Qin, at sa okasyon ngayong gabi. Lane, kalokohan. Sabi ko na imbitahan ako. Tatay, tumigil ka na sana. Paano mo ko kinakausap ng ganyan? Ginoong Qin, paumanhin sa tatay ko. HMPH. Batang Zap, dahil tatay mo siya, pwede siyang manatili, panatilihing tahimik, huwag papagulo. At, palitan mo damit niya, formal na okasyon ito. Hindi bagay ang suot niya. Siyempre. Exew, narito na si Ginoong Long sa handaan. Ano? Nandito na si Ginoong Long. Bilis. Dalian mo. Tatay, swerte tayo. Mabait si Ginoong Qin. Tara, palitan na natin damit mo. Hindi ako magpapalit. Komportable tong damit ko. Ikaw. Naku naman. Arf, ano to? Bulok na panis, makakain ba to? Ha ha ha. Zhang Chanyu, may panlasa ba yung tatay mo? Ito. Special na British queso to. Para lang sa mga mahalika. $80,000 bawat hiwa. Sikat sa. Matalas na lasa pagkatapos. O di ba? Di mo maintindihan. Probinsyano. Ano? Di marunong maglasa ang mga probinsyano. $80,000 para sa basurang to. Mga baliw kayo. Tatay, huwag mo kong ipahiya. Tingnan mo. Uwi ka na sa sunduin kita. CJ, ano? Ngayong mayaman ka na, nahihiya ka na sa tatay mo. Nagmamalaki ka na ngayon? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tatay. Arf, sige, sasabihin ko na. Magpapakasal na ako mamaya. Kasintahan? Magpapakasal. Malaking bagay pala. Itinago mo pa sakin, nasaan siya? Ipakilala mo sakin, siya. Ayaw kong, makita kanyang ganyan. Makinig ka, lumalampas ka na, ako'y. Tito Zhang, ang galing ng pinalaki mong anak, Ginoong Zhang, sa murang edad, nakapag-angklasa, sa mga tang ng Jiangchang's Big Four, bilang manugang na nakikitira. Maya na naging phoenix sa isang gabi. Tama, Tio Zhang, malaking karangalan ng anak mo sa'yo. Tay, yung malaking tao na inimbita mo, bakit hindi pa siya dumarating? Masyado yatang mayabang. Tumahimik ka nga. Bisita ngayong gabi si Master Long, puno ng pinakamagaling na mercenaryo, commander ng Longya. Siya ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigma. Magsalita ka ng may respeto. Kahit ako hindi ka mapoprotektahan. Naiintindihan ko, Tay. Tay, huwag kang makinig sa kanila. Wala ni isa ditong totoo. Si Ginoong Zhang.
Alam na ng lahat ito, bakit mo dinadaya ang tatay mo? Wala namang ikakahiya dito. Ang maging manugang ng mga tang, ay isang kainggit-inggit na posisyon. Eksakto. Ganito kasi, nabanggit ng pamilya Tang, tungkol sa pagiging live-in na manugang na lalaki. Pero, pinag-iisipan pa. Anong pag-isip pa ang kailangan? Ilang taon kitang pinalaki para maging kasambahay lang. Pero ang mga Tang ay, isa sa 4 na dakilang pamilya. Kung papayag kayo, ng 4 na pamilya yan, bilisan mo, tawagin mo dito ang buong ang kanila. Tignan natin sinong may lakas na gawing live-in na asawa ang anak ko. Hindi ka panipaniwala. Electrician, hindi ka panipaniwala. Tio Zhang, ang dragon ay nag-aanak ng dragon, ang Luigi ay nag-aanak ng uod. Anak ng electrician bilang live-in. Sakto na sakto. Ha ha ha. Kaano-ano. Narito na si Miss Tang Lingxi. Naku, ang ganda ng katawan niya. Siya yon? Kay usap tayo mamaya, huwag mo akong ipahiya. Nandito ka na Lingxi. Ito ay ikaw pala talaga ang simp na yon. Ha, maliit na simp. Oo. Tiyo, alam kong darating ka para sakin. Ganyan ka lagi. kayong dalawa. Zhang Chanyu. Hayaan niyong ipakilala ko. Ang ginoong ito ay aking boyfriend. Ano? Tatay ko boyfriend mo. Tatay mo. Tito, itong torpe. Anak mo to. Sinong tinatawag mong torpe? May pangalan siya. Tay, ikaw, anak, kumalma ka. Paano ako kakalma? Hindi pa nga kayo hiwalay ni mama. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na magpaliwanag kay mama. Huwag kang gagalaw diyan. Una, walang relasyon sa kintong babaeng to. Anong walang relasyon? Pangalawa, tinatawag ka nilang torpe. Humanap ka na lang ng iba. Nahihiya ako para sa'yo. Ninakaw mo ang nobya ng anak mo. Ako pa ang nakakahiya. Sobra na to. Hindi. Hoy, ikaw na magpaliwanag sa kanya. Sige. Zhang Chanyu. Hayaan mong magpaliwanag. Kami ng tatay mo ay eksakto sa iniisip mo. Hahaha. Zhang Chanyu, walang katumbas ang tatay mo't ikaw. Mag-amang nakashare sa isang sugar mommy. Mukhang minana ang pagiging talunan. Hahaha. Makinig kayo. Ako ang unang nanligaw kay Tito. Sinong magkalat ng chismis? Pasisarahin ko negosyo nila. Alam kong mali ako. Hindi ito si Master Long. Tay, tumawag si Sister Zhou. Narito na si Master Long. Ano? May tao. Bilis, kunin ang regalo para kay Master Long. Ngayon din. Opo. Ang pagtitipon ngayong gabi. Hindi lang simple na pag-uusap. May mas mahalagang layunin. Ang handaang ito. Aking inanyayahan. Ang alamat ng ating bansa. Master Long. Ang mismong pinuno ng Longya, nangungunang mersenaryo sa mundo, ang maalamat na Master Long. Solo raw niyang. Winasak ang punong himpilan ng kaaway. At iniligtas ang napakarap, kapatid nating Chino sa abroad. Sabi ng chismis, walang katulad ang husay niya. Kaya pangangbuhayin ang patay. Sabing mahilig si Master Long sa mamahaling alak. Kaya, ang Moutai dekada 1950 ay espesyal para sa kanya. 70 taong hinog na, premayam na alak. Ang halagay 100 milyon. Diyos ko. 3 na lang ito sa buong mundo. Hindi mabibili ng pera to. Sa antas na ito, walang katumbas ang halaga. Tanging si Qin ang magnet ang makakakuha nito. Totoo. Ang ganitong kasukdo lang bihira. Ang bagay kay Master Long. Kita nyo ang pagkasisigla nyo, noong panahon ko, iniinom ko to parang tubig. Tito, seryoso ka. Sobrang seryoso. Ang galing mo. Tigilan mo na ang gulo. Zhang Chanyu. Sa sabi ng tatay mo, meron siguro kayong marami niyan. Tito Zhang, subukan mo ng tikman, para malaman kung tunay, kung sakali man. Bilhan mo na lang si Qin ng bago, walang bibilhin. Regalo lang naman sa kinto. Tay. Hahaha. Zhang Chanyu. Parang sinasabi ng tatay mo, siya mismo si Master Long. Tatay, pakiusap, huwag mo na kaming ikahiya. Umuwi na tayo, isasama na kita. Hoy, tatakas ka ba? Ganun nga. Uminom ka man lang. O aminin mong, pera lang ang habol ninyo. Dapat alam ng lalaki, ang kanyang lugar. Teka, sadyang ginagawa mo ito. Mga kasama, ang alak na ito, hindi lang bihira. Dekada ng tinagol. Nagdulot ng walang kapantay na lasa. Isang lagok lang, siguradong.
Matutuwa si Master Long. Anong? Naku po, Ang kapal ng mukha. ano itong basurang alak? Fake? Ikaw. Ano? Fake ito. Saan mo binili? Ibalik mo ang pera. Zhang Chanyu. Ang tatay mo. Ay loko-loko. Tapos ka na. Wala nang pag-asa. Tatay. Regalo ito ni Kim kay Master Long. Alam mo ba ang ginawa mo? Di ko pwedeng sabihang peke ang alak niya. Ang lakas ng loob. Zhang Chanyu. Ang kapilyuhan ng tatay mo. Sinira pa ang regalo para kay Master Long. Hindi lang nasira. Nagdaldal pa ng walang tigil. Hindi ka. Aalis ng buhay. Loko na ang matandang to. Kawawa si Zhang Qianyu, nakadikit sa ganyang ama. Sira na ang kinabukasan niya. Binatakik. Taos puso akong humihingi ng tawad. Babayaran ko kayo. Anong pambayad? Walang katumbas na halaga ang motay na to. Hirap na hiningi. Nang tatay ko ang bote na to. Ito, ako ang babayad. Maraming reserba ang mga Papadeliver ako ng isa. Hindi na kailangan. Peke ang binigay, may lakas pa ng loob. Gusto mong mamatay? Tatay, tigil na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Mga gwardya. Baliin ang kamay niya. Ang kapal ng apo. Sino nang nagbigay sa iyo ng karapatan? Tatay, tumigil ka na. Tiyo. Gawin na. Teka, what, Master Qin? Ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad para sa tatay ko. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Walang saysay ang paumanhin. Ang Chanyu Group nyo. Matagal nang hirap mabuhay. Umalis na kayo. O papanhid ko ang Chanyu Group. Sa Jiangcheng. Reyes. Anak, okay lang talaga. Tatay, pakiusap, tigil na. Kahit ano nang ginawa ni Master Qin, ama ko pa rin siya. Ako'y babawi sa Chanyu Group. Ngunit hindi ko papayagan. Nasaktan siya ng sinuman. Gago ka. Kahit papano may konsensya ka. Ikaw. Sige. Baliyan din ang kamay ng batang to. Pagkatapos, idlista ang Chanyu Group ng tuluyan. Tito Chin. Lahat ito'y hindi pagkakaunawaan. Hindi niya sinasadya yun. Pwede bang patawarin mo sila, para sa ika nga ng pamilyang Tang? Binibining Tang. Kahit ikaw man, o mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya, sabay na pagmamakaawa, ay hindi makakapagligtas sa kanya. Ihatid si Binibining Tang sa pahingahan. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Nakita mo ang ginawa mo. Sige na. Kasuklam-suklam, tigilan mo yan. Nangangahas kang pigilan si Master Qin. Kapag nagdesisyon siya, kahit mga Diyos ay walang magagawa. Zhang Qianyu. Ang backup ng tatay mo, 2 ordinaryong bodyguard. Hindi matatakot ang sinuman. Nay, umalis ka bago pa si Master Qin. Mag-utos na paalisin ka. Kasama nitong, walang kwentang elektrisyan. Eksakto. Ikaw, Ate Joe. Nandito ka na. Mga gago, di nyo ba alam? Siya ang Dragon Lords. Pangunahing guardian na si Ate Joe. Ano? Ate Joe. Nadulas ang dila namin. Pakiusap, patawarin mo. Ang aming pagmamalabis. ate, talagang hindi namin alam. Nga pala, Ate Zhou. Yung lalaking yun, ang electrician. Sinira niya ang alak para sa Dragon Lord. Talagang hindi mapapatawad yan. Tama yan. At may kapal pa siyang magyabak. Sabi niya walang mangangahas gumalaw sa kanya. Exact. Kay, tingnan mo ang gulo mong ginawa. Ano na ang gagawin natin? Wala na tayo. Tito, takbo. Ako bahala. Bilisan mo. Hindi na kailangan. Kailangan talaga. Takbo. Ate Joe. Parusahan mo itong bastos na. Matandang gago ng husto. Baliyan mo siya. Nasa serbisyo mo, Panginoong Dragon. Tay, ikaw si Dragon Lord. Tito. Hindi pa naginip. Tito. Ikaw pala ang maalamat na. Ang astig. Imposible. Itong electrician, hindi pwedeng maging Dragon Lord. Qin Hui. Nangahas kang atakihin si Dragon Lord. Wakas na ng ang kanyong Qin. Diyos ko. Ano bang nagawa ko? Master Long, wala akong masamang hangarin. Ipagpaumanhin mo ako. Master Long, paano natin aksyonan sila? Pawagin sila sa Jiangcheng. O kaya, Kayong mga tao, laging napakabilis, magdesisyon ng buhay at kamatayan, nanunugod sa mahihina, mga mapagmalabis, nakakadiri. Master Long, kahabagan mo kaming mga mama. Patawarin mo ako at ang aking ama. Huli na. Bagamat narinig ko, ang pagtulong ng inyong angkang Qin, nagpapakita ng pagkatao. Kaya ipapataw ko sa inyo, paramihin ang iyong kawanggawa.
10 beses sa isang taon, magtayo ng 100 bagong paaralan, at sentro para sa mga matanda. Para sa mga nangangailangan. Ano? Hinayaan lang ni Master Long. Tama na. Ganun ba ako kababaw? Dismissed na. Salamat, Master Long. Tay. Ikaw talaga si Master Long. Hindi siya. Hindi. Eddie, kanina pa. Ayaw ko sa kayabangan ng mga kasuklam-suklam na gawi. Sumabay na lang. Exew. Paano mo nagawa? Pagpapanggap na Master Long. Parusang kamatayan. Okay lang tito, kahit hindi ka siya. Narito ako para sa'yo. Tay. Di mo pa aminin ang relasyon. Hindi eh. Anong gagawin natin kung mabuking ang pagpapanggap na ito? Tama na anak. Itigil mo na to. Anak, huwag kang kabahan. Ngayon, papayapain ko si mama mo. Pero tay. Duwag. Ako. Ikaw. Zhang Weilong, tagal na nating di nagkita. Nung pinutol mo, ang hita ko. Akala mo ba, ako na ang pinakamayaman ngayon? Kahit Master Long ka na. Alamin mo, sa kapangyarihan ko ngayon. Kaya kitang durugin. Shi Qianliang. Traitor ka sa samahan, ipagkanulo mo kami. Pinatawad kita noon. Dahil sa pinagsamahan, isang hita lang ang kinuha. Kung magpapatuloy ka, babasagin ko ang isa pa. Ikaw. Tay, gagapangin ko na ba? Siya ngayon, huwag. Mas masarap pagdusahan kaysa patayin, dahil masyado mapagmahal sa pamilya. Ubusin muna natin ang anak. Naiintindihan ko. Tay, humingi ka ng tawad kay mama. Sabi ko na, wala namang nangyayari. Sintayro ka raw, pigilan mo na siya. Ako, maraming mabubuting babae. Mrs. Buksan mo ang pinto. Alam ni Tatang na nagkamali siya. Mahal, hindi mo naintindihan ang nangyari kagabi. Tingnan mo ang regalo ko, nito para sa'yo. Paborito mong stinky tofu, pasok muna ako. Hindi. Puntahan mo na ang kabit mo. Aray. Dito muna ako pansamantala. Papaliwanagan ko si Mrs. mamaya. Tito, alam kong di mo ako pababayaan. Baba ka, kung ganito pa rin, aalis na ako. Huwag. Huwag kang mausyoso. Manyak. Pakawalan mo si Lingxi. Xiaoshu ito si Tito, bagong bodyguard ko. Tito, ito matalik kong kaibigang si Bai Shuela. Taekwondo coach siya. Kumusta? Ako si Zhang Weilong. Ako. Hoy Xiaoshu, mabuting tao si Tito, talaga. Kahit walang masamang hangarin, ang tulad niya, hindi maaasahang bodyguard. Hindi mo kilala si Xiaoshu, ang galing ni Tito. Galing, itong matandang to. Subukan natin kung gaano siya kagaling. Nen, bakit ang look? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Tito, gutom na kami. Lutuan mo kami. Bilis. Sige. Mukhang kailangan kong seryosohin to, para igalang mo ako. Hindi rin. Salamat. Ikaw, Luto na. ayaw kong maniwala dito. Nako. Shuela, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni Tito. Leslie, hindi to matatapos. Ano na naman? Gutom na ako. Pwede na kaming kumain. Sige na, kain na malakas kumain. Ang sarap. Ilset. Masarap. Ito ang pinakamasarap na sweet and sour spare ribs na natikman ko. Talagang, mas masarap pa sa
5-star chef ni Linksy. Hindi. 100 beses. Tadyang lang. Ano nang nagyayari? Sulit ang paghahangad. Tikman mo. Bless you. Sige na. Gaano ba kasi? Ano? Hindi naman ganoon kaganda. Pangkaraniwan lang. Nagdesisyon na Tito. Ikaw na ang boyfriend ko. Magluluto sa akin araw-araw. Ano? Tito, paano si Mengmeng? 2 pangarap niya, maging head nurse, at magpakasal sa isang marunong magluto. Kalokohan. Sayang Mengmeng, natalo ka. Akin na si Tito ngayon. Ano? Tigilan mo yung biro. May asawa't anak na ako. Kung magpapatuloy kayo, aalis na ako. Pag-isipan mo Tito, ako, malapit ka namang maghiwalay. Kailan ang hiwalayan? Kayong mga babae, nakakapagod. Tigil na kayong dalawa. Ako. Nililigawan, Chenyu. Huminahon ka, pakinggan mo ako. Hindi, ayaw makinig. Ayaw niya. Di huwag. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako dahil nag-alala kay tatay, kaya ako narito. Pero, ang sitwasyong ito, ikaw ay, anak. Itinuro ko sa'yo noong bata ka pa. Nagdaraya ang mga panlabas. Ngunit, nakababa ang pantalon mo. Ano pa bang paliwanag ang kailangan? Oh, narito ako para sabihin sa'yo. May bagong proyekto ako. Magiging pinakamayaman sa Jiangcheng. Para pasayahin ka. Pero, mukhang, masaya ka pa rin. Mabuti man o masama ang balita. Proyekto. Pinakamayaman, anak, makinig ka sa akin. Hindi basta-basta kumikita ng pera. Dapat mong alalahanin. Paano ipapaliwanag ito kay nanay? Hoy ikaw. Huwag kang gagalaw. Ito ba ang gusto mo? Maghugas kayong dalawa. Chenyu, ikaw. Walang hiya. Mahal, ikaw. Hindi ako makapaniwala. Kumuha siya ng bodyguard. Mahirap pasunurin. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Pwede ba? Ipatawad sila. Kailangang mamatay ang putang iyan. Noong una gusto ko lang, maglibang sandali, sinipa niya ang bayag ko. Sige, kung hindi mo gagawin, buhay ng magulang mo ay akin na. Ipaganda mo na ng libing. Huwag. Huwag silang galawin. Nakikiusap ako. 3 araw ka na lang. CJ. Gagawin ko. Linksy, pasensya ka na. Huwag mo akong sisihin. Gising ka pa sa kalaliman. Tito, ano ang ginagawa mo? Tangang babae. Nananaginip ka. Matulog ka na. Sige. Hindi ba kayo matalik na magkaibigan? Bakit? Di ko inakalang matatalo ako sa'yo. Tinatanggap ko. Gawin mo. Kung ikaw ay napipilitan, sabihin mo sa akin. Matutulungan kita. Hindi na kailangan. Mag-meow tayo ng parang pusa. Mew, mew, mew. Magkayakap sa braso mo. Gusto ko ang amoy mo. Sumayaw sa Black Stockings. Mga manyak. Linksy, huwag kang magalit. Huwag pansinin. Kulang pa ang stockings. Bikini-bikini. Follow para sa dagdag. Ano ang ginagawa mo? Tito. Nagla-livestream kami. Mga tarantado lang nagsasalita. Habarin mo lahat. Bibigyan kita ng rocket. Sino tong matanda? Natakot ako.
Sira ang trip. Nakakasar, umalis ka na. Kinakausap mo to ano? Oo. Makinig kayo, mga kabataan ngayon. Huwag puro kalibogan ang inaatupag. Magsumikap kayong umunlad, gumawa ng mabuti sa lipunan, sa inyong pamilya. Ano ba to? Ay naku, ay naku. Aalis na silang lahat. Ayaw namin ng sermon. Sa live stream. Hindi mo nauunawaan. Kabataan ngayon, kailangan ng gabay, makinig sa mabuting mensahe. Payamanin ang kalooban, linangin ang pagkatao, mga aral na ito, bihira marinig. Sino tong nagsesermon? Tekla, hindi naman. Sawa na ako, aalis na ako. 20 manonood na lang. Tito, tama na po, hindi na epektibo ang tradisyonal mong pagtuturo. Tama si Tito. Mas maraming manonood kung magluluto ka live. Ayos lang. Ang kabataan na yon, nangangailangan ng gabay ko, makinig kayo. Live na ang chairman. Nagsistream na siya. Iyan bye. Diyos ko po. Siya Dragon Lord. Live na talaga si Dragon Lord. Bilis, mga regalo, magpadala na ng gifts. Bakit hindi umalis ang matandang ito? 5 manonood na lang ang natitira. Tapusin na natin ito. Alis na tayo. Ha? May sira ba ang phone ko? Bakit may mga kumukulap na rockets? Ay, teka hindi. Mga, Tunay na rocket gifts. Naku. Diyos ko. 999 na rockets. Wow. salamat boss. Pagpalain ka sa tamang panahon. Masaganang ani sa buong taon. Dagdag na yaman at mahabang buhay. Habang buhay na kasantaas ng bundok. Salamat kuya. Wow. 999 Bless you. Kuripot pa rin. Tipunin ang milyon-milyong fans. Lahat magpadala ng rockets. Hindi tayo dapat mata. Itigil ang operasyon. Lahat magtipon. Pumunta sa stream ni Dragon Lord agad, para sa utos. Magpadala ng walang limitasyong rockets. Kapag natalo tayo, lahat tayo ikukot. Opo sir. Aba, ang stream, umabot na ng 100 milyong manonood. At links. Tama ba ang nakikita ko? Hindi ko alam. Nagka-crash ba ang sistema? Diyos. May anak akong lalaki. Tinuruan ko siya mula pagkabata. Maging masipag at mapagpasalamat. Ngayon may tagumpay na siya. Pero hindi pa sapat. Tulad ng kasabihan, walang hanggan ang pag-aaral. Wow. Tingnan niyo, wow. Ang galing ng talumpati ni Tito. Ang astig mo Tito, mahal ka namin. Mag-aambag kami sa lipunan. Naku, 100,000 rockets. Magkano ang halaga niyan? Nangangarap ba ako? Ano ang nangyayari? Libo-libong beses dumami ang traffic. Mga regalong nagkakahalaga. Bilyon. Hindi kaya ng sistema. Kaya nga, kailangan niyong gumawa ng makabuluhan. Tumahak sa tamang landas. Maging ambag sa lipunan at pamilya. Saka pa lang kayo. Hindi pa ako tapos. Bakit biglang matatapos? Tiyo, ang galing mo. 1 bilyon dumaan sa alipay. Kumita ng 1 bilyon sa isang live stream. Nasira nito ang record ng streaming sa platform natin. Ang husay mo, Tiyo. Ay, wala lang yan. Ipapadala ko na agad ang pera. Huwag na. Ibigay niyo ito sa mga orphanage at home for the aged. Di ko kailangan ng pera. Ha? Bini-bini. Naghihintay si Master. Sumama ka sa akin ngayon. Tiyo, tulungan mo ako. Tungkol na naman sa kasal. Ganito na lang. Umuwi ka muna at kausapin sila. Huwag mo silang ipag-alala. Sige na nga. Sumama ka sa akin. Bakit ako sasama? Kasi tinawagan ko na ang tatay ko na boyfriend kita. Ano? Tay. Bumalik ka rin. Nasaan ang ipinapasama ko? Nandyan. Ano? Ito ba? Ang matandang ito ang boyfriend mo? Hindi. Oo. Kalokohan. Nagkakamali kayo. Wala kaming relasyon ng anak nyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Tay. Hindi naman matanda o pangit si Tiyo. Mas gwapo pa nga siya kaysa sa inyo, Tay. Naiinggit ka lang ba? Katarantaduhan? Sasabihin ko, ang galing ni Tiyo, kaya niya akong protektahan. Higit sa lahat, masarap siyang magluto. Gusto mo tikman? Bakit ko gagawin yan? Ang angkan naming Tang, isa sa 4 na dakilang pamilya ng Jiangcheng. Ikaw ang tagapagmana ng aming angkan. Paano ka nagkagusto? Sa isang hampas lupang matanda, hindi ka ba nahihiya? Tay. Tumahimik ka. HMPH. Isang hampas lupa na tulad mo. Nangangarap umangat, lumabas ka. Hoy. Mali ang sinabi nyo. Una, wala kaming relasyon ng anak nyo. Pangalawa, bigyan nyo ng kalayaan.
ang anak niyong pumili. Katayuan at yaman, hindi dapat hadla. Mga ninuno ng mga dakilang angkat, ay mga karaniwang tao rin. Hindi ba tunay ang pagmamahalan nila? Sino ka ba, para magsermon sa akin? Tae, tama si Tio. Hindi dapat base sa katayuan. Ang tunay na pagmamahal. Bini-bini, tigilan mo na to, may asawa at anak na ako. Hindi ko sila kayang lokohin. Ikaw, may asawa ka na? Tang Lindsay, nagloloko ka ba? Tae, okay lang. Maghihiwalay na sila ni Mrs. Ano, yang lalaking yan, hindi pa naman hiwalay? Ah, mahal ko pa rin siya. Ikaw. Art. Hindi. Tae, sir okay po ba kayo? Tae, anong nangyari? Tawagin si Dr. Lee. Opo, Tito, itong tatay ko. sino ka? Huwag kang makialam. Huwag kang mag-alala, Hija. Nagpanic attack lang si boss. Makakatulong ang adrenaline shot. Sigurado ka ba sa paggamit? May karamdaman sa puso ito. Ang adrenaline, lalong magpapasama sa kanya. Maaaring magdulot ng atake sa puso. Sino ka para magduda sa akin? Baliwalain mo ang payo ng nakatatanda at pagdusahan mo ang bunga. Kapag may nangyaring masama, huwag mong sabihin hindi ako nagbabala. Ito ba yung janitor, na inupahan ng binibini, pangahas mong hinamak si Dr. Lee? Eksakto. Tingnan mo ang gusot niyang damit. Parang pulubi siya sa kalsada. Tumahimik ka. Gising na si Papa. Kita mo, sino nagsabing may problema ang gamot ko? Mukhang, utak ng iba ang may sira. Iyan ang tinatawag na nagmumukhang tanga. Lolo, humingi ka ng tawad kay Dr. Lee. Ikaw, lumabas ka. Layas, tigilan mo yung pagpapanggap. Baka kaabutin ng karma. Tatay, Hindi ito totoo. paano nangyari ito? Naku, tumigil ang puso ni boss. Bilis, dalhin niyo sa ospital. Wala nang oras. Ako na. Tito, marunong ka ba talaga sa gamot? Kaunti. Kalokohan. Electrician lang naman siya. Tumahimik ka. Buwisit. Nakalimutan ko ang acupuncture kit. Anak, may toolbox kas... Toolbox. Bilisan mo at kunin o masisiraan talaga ang tatay mo. Sige. Hoy, sandali, lolo. Kung ipipilit mo yan, mamamatay si boss. Pigilan niyo siya. Lahat, huwag gagalaw. Naniniwala ako kay Tito. Ang pag-ayos ng tao. Parang pag-aayos lang ng mga makina. Ginoo. Tiisin mo. Hoy, tigil, papatayin mo siya. Tahimik. Sagisag ng Dragon Lord. Personal na sagisag ito ni Dragon Lord. Siya ang Dragon Lord? Ha? Naku, Tay, okay ka talaga. Ang sarap. Tito, ang galing mo. ikaw naman. Hindi ito totoo. Naalala ko, gumana ang gamot ko. Katahimikan, anong itinurok mo sa akin? Muntik mo akong patayin. Ipagbabawal ka sa larangan ng medisina. Tigil na sa panloloko. Dalahin niyo siya. Kayong dalawa, lumabas kasama niya. Ginoo, pakinggan niyo po. Ginoo. Mabuhay ang Dragon Lord. Ha, Hehe. Dragon Lord, tunay na nagmamahal ang anak ko. Kailan natin ipapakasal? ano? Anong kalokohan ito? Haha, Dragon Lord, ang anak ko at ikaw, magkatugma, para sa isa't isa. Tito Tang, bisita po ako. Lang Chanyu, tamang oras. Paalang bisa ang kasunduan kay Lindsay. Pakakasalan ng anak ko ang Dragon Lord. Dragon Lord, Ginoong Tang. Bantayan ang pananalita. Magaling si Jizang sa medisina. Iniligtas niya ang buhay ko. Tunay na hari sa mga lalaki. Nararapat tawaging Dragon Lord. Paggamot sa medisina.
Ito, anong nangyayari? Anong karapatan niya? Ako. Zhang Chanyu, sa mga narating mo, hindi ka karapat-dapat sa anak kong babae. Tito, malapit ng pirmahan. Ang malaking proyekto, di na magtatagal. Ako na ang pinakamayaman dito. Hindi pa rin sapat yan. Kahit pinakamayaman ka sa mundo, wala akong pakialam, di ba tito? Eksakto. Pumayag na ako kay Lindsay at Dragon Lord. Ibig kong sabihin, kay Ji Zhang, mas mabuti pang umalis ka na. Tay, pwede niya akong tawagin ganyan. Huwag kang magsimula. Diyos ko, ha ha ha. Ikaw pala si Dragon Lord? Hindi. Anak ka ni Ji Zhang. Ha. Sakto na ito. Anak, pwede kang pakasal sa kanino man. Balang araw, ako'y biyanan. Ha ha ha. Ay, Hala, ang ibig ko. Si tito ang pipiliin ko. Ha ha ha. subukan mong ligawan ang anak ko. Mabait naman siya. Lindsay, bigyan mo lang ako ng sansa. Sige. Papayag akong maging anak kita. Tay, ayaw ko sa'yo. Anak, Ha ha ha. anak. Kitang-kita namang ayaw sa'yo ng babae. Bakit kailangang maging ganyang gago? May ipapakilala akong mas better sa'yo. Sa totoo lang, gusto mo lang, ikaw ang pakasalan si Lindsay. Kalokohan, ikaw. Wala nang ibang asawa ang tatay mo kundi ang nanay mo. Chairman Zhang, nandito na si President Wan ng Chenliang Group. Ay, pasamahin mo. Bilisan mo. Gago ka, bakit di ka makinig? Hoy, Presidente Wan. Dumating ka rin. Anong ginagawa mo dito? Tay, bakit ang bastos mo? Presidente Wan, paumanhin. Hindi nakapag-aral ang tatay ko. Huwag niyo sanang pansinin. Ito, maupo po kayo. Ang Artificial Island Project na ito ay pangunahing proyekto ng Wanshen Group. Ang pakikipagtulungan sa amin ay may bilyon-bilyong kita taon-taon. Tingnan nyo. Pirmahan kung ayos lang. Hoy, pirma na. Hoy, tingnan ko muna yan. Tay, huwag ka nang manggulo. Ang Wanshen Group ni President Wan na 10 pampito sa bansa. Anong problema dito? Maraming mali. Walang kwenta atong taong to. Lakas ng loob mong paniraan ako, Zhang Weilong. Mukhang ang kumpanya ng anak ay tapos na. Tama na, Tay. Una ninakaw mo si Lindsay, ngayon ito pa. Anak mo ba talaga? Umalis ka. Nagmamalaki ka na. Papaalisin mo ako. Zhang, samahan ng tatay ko. Paalis. Ako na aalis. Presidente Wan, ang tatay ko po ay hindi nakapag-aral at makulit. Pasensya na po sa kanya. Hindi na bale. Pirmahan mo na. Sige, pirma na. Xiao Zhao, bantayan mo ang Artificial Lake Project ng Chenyu. Palagay ko planong ito ni Shi Chenliang. Opo, Dragon Lord. Dalang. Oras na ng gamot mo, dalang. Lindsay, ang bait mo sa akin. Hindi ba ako mabuti sa'yo? Tay. Lindsay, ikaw, kayong dalawa. Anak, hindi. Ayoko inumin yan. Ayoko sa gamot na yan. Mabait ka. Ayoko, hindi. Uminom ka na. Ayoko. Ano, nagkaroon ka ng bangungot? Nanay, bakit nandito ka? Wala ka naman sa bahay. Kaya dinalhan kita ng tinulang manok. Nasaan ang tatay mo? Nagtatago na naman. Maghihiwalay na kami. Hindi lulutis ng pagtatago yan. Saan kaya siya pupunta? Nanay, huwag kang mag-alala. Matutuloy ang paghihiwalay nyo. Anak ka, anong klaseng anak ka? Naghahangad pa ng paghihiwalay ng magulang mo. Nanay, seryoso. Ikaw ang may gustong to. Anong gusto mo? Press. Zhang, may masamang balita. Ano? Bumagsak ang proyektong artificial na isla. Nasira ang capital chain. Hindi na ito maaayos. Anak, anong gagawin natin? 10 bilyon na pagkukulang to. Nanay, kumalma ka. Tatawagan ko si Press. 1. Huwag na. Nandito na ako. Press. 1. Bagsak ang proyekto. Ang 1 bilyon na kakulangan. Dapat mong pananagutan. Para saan? Malinaw sa kontrata. Ang pamamahala ng pondo ay responsibilidad ng Chenyu Group. Problema niyo na to, Chairman Zhang. Hindi lang kayo sasagot sa lugi at magbayad ng 2 bilyon na multa.
Pandaraya to. Wala tayong alitan no, wala ring bagong away. Bakit mo? Kasi ang tatay mo. Nagalit sa aking amain. Ginalit ng tatay ko ang amain mo. Zhang Weilong. Sa bawat pagkakataon, ang gunggong na yun may gulo. Bulag ako noon, nang pakasalan siya. Ngayon ang pamilya natin. Mababang karote. Nanay, walang silbi ang sisihan. Ito ang usapan. Kung kayong dalawa ay luluhod at magmamano ng 3 beses, baka palambutin ko ang parusa nyo. Panaginip mo yan. Press. Zhang, mas malala pa. Ang bagsak na proyekto, apektado ang buong kumpanya. Bumagsak ang stock prices. Sa ganitong sa kalahating oras, babangkarote na tayo. 2 bilyon na multa. Dagdag pa ang 12 ng bilyon. Lumuhod ka na, o mamalimos ka mamaya. Anak, wala na ba talagang paraan? Nanay, ako. Nag-livestream na ako. Malaman ng lahat kung ano ang mangyayari sa mga kumalaban sa aking amain. Lumuhod. Zhang Weilong. Sinipa mo ako. Lumuhod ka ngayon di. Magmano ka ng 100 beses. Gumapang ka sa pagitan ng hita ko o ang buong pamilya mo maghihirap. Zhang Weilong, karahasan lang alam mo. Ano pa bang kaya mo? Pinaghirapan ng Tianyu ang kumpanyang ito. At sinira mo lahat. Dahil sa akin. Binalaan ko na ang Tianyu noon pa. May problema ang proyektong yon. Dahil lang sa ininsulto mo. Ang ampon na ama ni Presidente Juan. Ngayon tignan mo. Nasira ang cash flow ng kumpanya. Lubog sa utang. Tapos na tayo. Ampong ama. Puntahan mo siya. Kapag pinakialaman pa niya ang anak ko. Hindi ko siya pababayaan. Ikaw, ang lakas ng loob mong magyabang. Panoorin mong mabuti. Eksaktong 10 minuto, ang kumpanya ng anak mo, mawawalan ng halaga sa merkado. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, buong pamilya mo ay gugulin. Ang buhay ninyo sa pagpapalimos para sa utak. Walang kwenta ka na nga. Idadamay mo pa kami sa problema mo, kung may konsensya ka man. Para sa kinabukasan ng anak natin, lumuhad ka at humingi ng tawad. Kahit ang malalakas na hayop ay hindi kakain ng anak. Bakit palagi mo akong kinakalaban? Anak, kasalanan ko rin ba? Pangulong Juan, ako na ang humihingi ng tawad. Ako na ang luluhod. Huwag kang luluhod, 1 bilyon lang na deficit ito. Tatay, huwag mo nang palalain, mabubuwag na ang kumpanya. Nagsasabi ka pa ng kalokohan. Bakit tutulong ang 4 na dakilang pamilya? Dahil anak kita. Diyos ko naman. Tawagan ng mga pinuno ng 4 na pamilya. Pumunta sa kumpanya ng anak ko sa loob ng 5 minuto. Zhang Weilong, nawawala na ba ang ulap, ang 4 na dakilang pamilya? Isang hamak na elektrisyan. Hindi mo matawagan. Mga katulong nila. Presidente Zhang, masamang balita. Bumagsak na ang stocks ng kumpanya. Sasawiin na raw tayo ng mga investors. Kung hindi, Ano gagawin nila? Sabihin mo. babawiin ang lahat ng pond. Magsasara ang grupo. Zhang Weilong, lalabanan kita. Mahal ako eh. Huminahon ka. Tatay, mawawala na ang kumpanya. Paano ako hindi mababalik? Gusto mong makulong ako para masiyahan ka? Anak, wala kang pasensya. Huwag, malapit nang matapos. Zhang Weilong, harapin mo ang katapusan. Tigilan mo na ang pagsisikap sa pantasyang ito. 30 segundo na lang. Kung hindi darating ang 4 na pamilya. Kahit ang buong pamilya mo, lumuhod ng 10,000 beses. Mawawasak pa rin ang Tianyu Group. Zhang Weilong, gusto mo bang itula kaming ina at anak sa kamatayan? 3 segundo na lang. 3. Pangulong Juan, pakiusap. Nakikiusap ako. 2. Umalis ka. Ayaw kitang makita. 1. Haha, saan ang 4 na pamilya? Saan sila? Zhang Weilong. Puno ka ng crap. Zhang Weilong, labanan ko sa iyo. Dumating ang 4 na pamilya. Ang Tan family ay nag-aalok ng 200 katays ng Jinton upang makatulong sa Chairman Zhang sa pamamagitan ng krisis na ito. Ang Wei family ay nag-aalok ng $1 bilyon sa mga alahas. Upang makatulong sa Chairman Zhang sa pamamagitan ng krisis na ito, ang gawa sa Jiancheng Business Center, malayang nag-aalok ang pamilya ng Qin upang makatulong sa Chairman Zhang sa pamamagitan ng krisis na ito. Ang Qin, dating hindi ipinahayag na pagbabahagi ng proyektos, na may hindi timbang na pagbabalik sa hinaharap, upang makatulong sa Chairman Zhang sa pamamagitan ng krisis na ito, hindi ito maaaring maging totoo. O aking Diyos, anak na lalaki. Nangarap ba ako? Lahat ito ay para sa akin. Ano ang gusto ng 4 na pamilya?
Ito ay sumasaklaw sa iyong mga bayad sa penalty. Ngayon ay mawala. Nawala mo ba ang iyong isip? 4 na walang halaga na pamilya mula sa isang bayan sa likuran. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga tumatawid sa akin? Siya lamang bulid ang aking asawa at anak. Nakukuha ko ito ngayon. Hahaha, oras upang magtrabaho. Ano ang ginagawa mo? Ano, nag-hit ako sa iyo. Sapat na. Sapat na yan. Magsisisi kayo ito. Greetings. Ano ang nangyayari? Zhang Weilong, bakit sila? Ako lamang isang elektrisyano. Nag-ayos ako ng kanilang wiring isang beses. Kanan. Alam ko ngayon. Patriarch Tang, ikaw ay nagpakilos ng 4 na pamilya para sa iyong hinaharap na bataw. Tama. Ako. Patriarch Tang. Hinden. Mahal na Lo. Tungkol sa aming Xiaoyu. Ang panukala ng kasala, bakit walang follow-up? Kailan maaari kong makilala ko anak na babae? Magkaroon tayo ng hapon magkasama. Ganap. Mahal na Lo, hindi pinapansin ang lumang banga kahit siya ay ama ni Chanyu. Siya ay isang nakakahiya na matandang tao. Pagsakay sa mga coattail ng aking anak. Kanan. Totoo ka tama. Foster father. Walang gawain. Nagbigay ako sa iyo ng maraming mga mapagkakuna. At ito ay kung paano mo gumaganap. Ikaw ba ay isang tao? Foster father, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataan. Gagawin ko ito, Damas. Lumabas. Galit ako ngayon. Dalhin mo si Tang Lingxi sa akin kaagad. Sino doon? Aw. Tiyo. Bakit takot ang mga tao na may kutsilyo? Naisip ko may mga magnanakaw kami. O Tiyo, talagang gutom ako. Ang paglaki ng aking tiyan. Gusto kong magluto. Wag, tawag silang pareha. Sabihin sa kanila na makain. Yay! Alam kong sasabihin mong oo. Ikaw ang pinakamahusay. Tinawag sa kanila. Okay. Hello, ang numero na iyong dialed ay umaalis. Bakit pareho ang kanilang mga telepono? Huwag hawakan ang aking mga magulang. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kung ikaw ay pinilit dito, sabihin maaari kong makatulong. Walang kailangang. Hey uncle, saan ka pupunta? Xiao Zhou. Hanapin ang Tang Lingxi at lokasyon ni Baixui. Dragon Lord, masamang balita. Tang Lingxi ay kinidnap ni Baixueli. Ikaw, pumunta ako. Pumunta, Tang Lingxi. Ikaw ay tumanggi sa akin, at kick ako kalahati hanggang sa kamatay. Ngayon, laban ko ang lahat ng mga taong ito. Nang pagkabigo sa to. Xiaoshu, nagtatrabaho ka magkasama. Bakit? Lingxi, kinuha nila ang aking pamilya. Wala akong pagpipilya. Ako'y pasak. One could. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pumunta sa kanya. Tika. Ngunita, tangin, parehong nasiyahan mo munan. Ibalis ang kanyang mga damit, at alisin ang iyong sarili. Sa iyong mga pangarap. Buhay ng iyong mga magulang, ay parin sa aking kamay. Sige. May ipapatawag ako, taga-ayos sa kanila. Huwag. Xiaoshu. Lingxi. Pasensya na. Xiaoshu, huwag. Huwag. Xiaoshu. Xiaoshu. Ang lakas ng loob mong hapasin ako? Hoy, patayin ang 2 matandang tanga. Huwag. Sige, kung makikasama ka, baka palarin ko siya, at pamilya mo. Maghubad ka. Huwag. Xiaoshu, huwag kang makinig sa kanya.
Ikaw na malandi. Magandang Lay. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na halimaw. Lumayo ka, lumayo ka. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Zhang Weilong. Patayin mo siya. Bai Shuela. Gawin mo. Gawin mo. Ako. O papatayin ko ang mga magulang mong walang libingan. Huwag. Anak, huwag. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Nanay, tatay. Ayos na kami ngayon. Si Mr. Zhang dito, ang nagligtas sa amin. Nasaan ka na ngayon? Mabuti nang ligtas ka. Pupuntahan kita agad. Imposible. Lumayo ka, pakiusap. Nagbibiro lang ako. Ang mga magulang mo ay maayos na trinato. Hooray! Magaling, Shuela. Zhang, paano natin aksyonan ang mga ito? Kuya Zhang, pakiusap, patawarin mo ako. Ihatid sila sa pulisya. Tiyo, akala ko hindi na. Kita makikita pa. Tiyo, patawarin mo ako. Salamat. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Linksy. Nagkamali ako sa iyo. Xiaoshu, alam kong wala kang choice. Hindi kita sinisisi. Linksy. Zhang Weilong, dahil mahalaga ang pamilya mo, aagawin ko silang lahat. At paluhin ka ng husto. Tito, nagluto ako ng sopas para sa'yo. Tikman mo. Ikaw gumawa nito. Paamoy muna. Hindi. Si Tito ang nagluto buong linggo para sa amin. Para lang kay Tito ito. Tikman mo, ako na magpapakain. Kaya ko na to. Elnan. Ang sarap. Tito, ako na maglalaban ng damit ko. Tigil. Ibaba mo yan, hindi bagay to. Anong masama doon? Nakasalba ka ng pamilya ko. Hayaan mong labhan kita. Akin na. Ako maglalaba para kay Tito. Ako ang gagawa. Ano ba gagawin ko sa'yo? Cellphone ni Xiameng 2. Ibabalik ko sa kanya. Tito. Ito, okay siya nung una. Tingnan mo ngayon, ano masasabi mo? Salbahin doktor. Bayaran niyo tatay ko. Huminahon kayo. Tama ang gamot na Tama, patay na siya. Tama pa rin. Makinig kayo. Meron tayong pagkakamali. Katarantaduhan. Papatayin kita. Tigil na kayong lahat. Director Fee. Director Fee. Sino ka? Ako ang doktor dito. Titingnan ko ang pasyente. Hindi patay ang pasyente. Ano bang kalokohan to? Xiaomeng. Okay ka lang, Director He, itong matanda. Nakakumang estado lang siya. Delikado man. Madali lang to para sa akin. Gagaling din yan. Lunasan mo tatay ko, doktor. Iligtas mo siya. Opo, Director He. Bilisan mo. Xiaomeng, huwag magpanik. Ngayon, medyo kasalanan mo to. Tutulong ako, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Maging girlfriend mo ako. Direktor, ba't ganyan ka ngayon? Huwag kang magsalita ng kung ano. Seryoso ako. Kung ayaw mo, ikaw na bahala. Dito. Ako, doktor, huwag kang umalis. Ito. Gusto kanyang maging girlfriend. Pumayag ka na. Ha? Ako. Bilisan mo. Hoy. Xiaomeng, pag-isipan mong mabuti. Kung wala ang tulong ko, nasa panganib ang pasyente. Ikaw ang may pananagutan. Ang bayad pinsala. Pagkakakulong. Tapos na ang buhay mo. Xiaomeng, huwag kang ganyan. Talagang gusto kita. Tsaka, ako ang pinakabatang eksperto sa probinsya. Hindi masamang maging nobye ko. Tigilan mo ang pag-atubili. Makinig ka. Kung mamatay ang tatay ko, babasagin ko ang mga braso mo. Tatay,
Hindi ka pwedeng umalis. Kasalanan niya ang lahat, dahil lahat sa kanya. Hulihin niyo, bugbugin niyo. Huwag kang gagalaw. Ako, Xiaomeng. Sumang-ayon ka na, at tutulungan na kita. Huwag kang pumayat. Tito. Ay, ayos na ngayon. Sinasamantala, ginagawang panangga ang mga buhay. Hindi mo karapat-dapat ang puting damit na yan. Sino ka ba? Wala kang pakialam. Ikaw na ang magsagawa ng lunas. Pakialam niya to. Siya ang boyfriend ko. Huwag mo siyang pakinggan, elektrisyan lang ako. Tigil. Li Xiaomeng, nawawala ka na ba sa sarili? Nagkakagusto ka sa matandang to? Tito, siya ang pinakamagaling. Li Xiaomeng, ilang taon kitang hinabol. Paulit-ulit mo akong tinanggihan. Paano mo napili? Ang sira-sirang elektrisyanong to? Niloloko mo ba ako? Sige, hindi ko siya gagamutin. Ano? Hindi ito pwedeng... Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang gagamot sa kanya. Nababaliw ka rin ba? Akala mo ba ang pagligtas ng buhay? Parang pag-aayos ng cable lang? Huwag kang makialam, elektrisyan. Umalis ka. Gigibain kita. Matatag ang pulso. Walang sakit. Kasabwat ka niya. Ako ang pinakabata, na ICU eksperto sa probinsya. Maraming parangal. Ikaw na hamak na elektrisyan, nagmamagaling sa harap ko, huwag nating pigilan siya. Hayaan mo siyang magsagawa. Ang tao ay mayroong 3 vital na pressure points. Sa tamang pagdiin at tamang ritmo, kayang buhayin ang patay. Kung nagpapanggap ang pasyente, hindi niya matitiis to. Ikaw, matandang to. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpapanggap daw ang tatay ko? Kabit-kabit ang sinasabi mo, papatayin na kita. Hoy, maging sibilisado tayo, at makatwiran, matandang elektrisyan, pastahan kaya tayo? Anong kondisyon? Kung ikaw, ay hindi makapagpagaling sa kanya. Si Li Xiaomeng ay dapat maging nobye ko, at ikaw, lumuhad at humingi ng tawad sa lahat. Paano kung ako ang magtagumpay? Ikaw, magtatagumpay, luluhod ako sa'yo. Usapan. Desisyon na yan. Ngunit kung ikaw ang babasagin ko ang braso mo. Tito, huwag. Huminahon ka. Walang problema. HMPH, tanggang matanda, kasabwat ko siya, nagpapanggap lang siya. Tingnan natin yan, himala mong lunas. Walang kwenta. Pigilan mo ang pag-aaksaya ng oras. Lumuhad at aminin ang pagkatalo. Tito, ano na ngayon? Hishway, tama na ang pananakit. Isang hampas lupang elektrisyan. Nang ahas kang hamanin ako, deserve niya yan. Lolo, kapag bumagsak ka dito, patay ka sa akin. Aray, ang sakit. Gumalaw siya. Umuga siya. Anong reaksyon? Kalokohan. Epal na elektrisyan, makinig ka, isang huling subok. Kapag hindi nagising si Itay, babasagin ko braso mo. Ang karayom na to ang magpapagising sa kanya. Wala. Lumuhod ka. Huwag mo siyang apihin. Hard. Sobrang sakit. Aminado na ako, huwag na akong pilitin. Hindi sulit ang bayad. Walang hiya ka. Tatawag ako ng pulis. Teka, hindi namin kasalanan. Huwag ninyong palabasin. Hinto, nananatili ang pustahan. Nangako kang luluhod at magmamano kapag talo. Kaya ko rin yun kung binigyan ako ng pagkakataon. Hindi mo man lang. Pinagsubok ako. Dayang labanan. Tuparin ang usapan o tumahol na parang aso. Aw. Ayaw ko. Walang interes. Natatakot ka na? Hoy Xiaomeng. Akala ko boyfriend mo siya? Tumatahol na parang askal. Sira ulo. Hoy, Ano na naman? Xiaomeng, malapit na uwian. Manlibre kita ng hapunan. Sa pinakamagandang Pranses na restoran. Ayaw ko. Li Xiaomeng, Ha? ako ang hepe ng departamento. Kung tatanggihan mo ako, sis auntie ka. Ako. Tito. CJ, kapag nanalo ako, hayaan mo siya. Unahan hanggang finish line. Oh, si Hishway na naman. Karag-karera sa kalye. Hinamon ako nitong matandang to. Hoy Lolo, sa edad mong yan, hindi ka ba dapat nag-aalaga? Sa mga bata kaysa nagkakarera. Kaya, Tito, anong sasakyan ang gagamitin mo? Itong electric scooter? Seryoso ka ba dito? Tito, nagbibiro ka ba? Masisira na to bago pa man. Umabot sa tambutso niya. Eksakto. Tito. Gamitin mo sasakyan ko. Laro-laruan ba ng bata itong sasakyang to? Hahaha.
Matanda, anong akala mo, kakayanin mo kami? Reyes, Sige, gamitin mo sasakyan mo para talunin siya. kung manalo ka, matanda, di lang ako luluhod. Tatawagin pa kitang, tatay. Maniwala ka, may iwan ka sa alikabok ko. Sige, Manong. Hoy, bakit di bumilis tong sasakyan? Sabi ni Papa delikado ang mabilis. Kaya niya binagalan. 80 lang pinakamabilis. Ano? Arf, Manong, malapit na sila sa finish line. Anong gagawin natin? Sandali lang. Ay, Halimaw! Takbo! Talo ka. Mandaya ka. Ang mahalaga ay nakatawi. Kung di mo tatanggapin niya, gayahin mo ginawa ko. usapan ay usapan. Hishway, lalaki ka pa ba? Manong, lumuhod ka at humingi ng tawad. Panaginip mo yan. Tatanggalin kita. Pag pinatalsik mo siya, ibabalik kita sa simula ng karera. Sino tinatakot mo, matanda? Subukan mo. Tatay, nagkamali ako. Ayaw ko nang talunan katulad mo. Manong, hintayin mo ako. Ako, natalo sa electrician? Hindi. Linksy, wag. Nakakatakot tingnan mga mata mo. Tang Linksy, sigurado ka? Oo, ngayon din. Tatapusin natin to ngayon. Zoo, huwag mo isiping ikaw lang marunong magluto. Para kay Manong, marunong din ako. Mas masarap pa sa'yo. Ako ang karapat-dapat, maging girlfriend ni Manong. Bakit parang may kaba ako? Isang kurot ng asin. Gaano karami yung kurot? Konting-konti lang. Teka, hindi. Mahilig si Manong sa malasa. Sobrang dami niyan. Mas masarap naman luto ko. Konting toyo. Gaano karami yung konti? Pakuluan ng matagal. Matagal. Kahit Naku. Sarap nito, sarap talaga. Ano to? ito, lugaw na aking hinanda para sa'yo. Ibukas mo ang bibig, tiyo. Ayaw ko, nagsasayang ka ng pagkain. Tama, tama nga. Linksy, ang kalokohan mo. Eto po, Tiyo, padedehin na kita. Ako na ang magpapakain. Huwag kayong mag-akala. Akala ko kasi matanda na si Tiyo. Para hawakan ang kutsara. Tay, hindi ba't? Pupunta sa reunion ni inay, bakit ka? Ano ba ginagawa ninyong lahat? May kakatuwa na naman. Wala. Ako, sawa na ako sa inyo. Nagluluto lang sila para sa akin. Nagluluto. Sila. Oo, ako ang gumawa nito. Linksy, marunong ka palang magluto. Syempre naman, pero hindi kita papakainin. Hayaan mo na akong kumain. Kahit ano pang lutuin mo, kahit anong lasa nito, pinakamasasarap para sa akin. Ay naku. Pinakamasarap sa buong mundo. Eto tiyo, ibuka ng maluwag. Talagang ayaw kong kumain, ako na ang kakain. Hoy kayo. Alagaan nyo ang anak ko, pupunta na ako sa reunion. Tiyo, sandali, isama nyo na kami. Alangan, bahala kayo. Desisyon na to. Sino man manalo sa puso ni Tiyo, siya ang magiging syota niya. Dragon Lord, ito'y pasadyang ginawa ng sikat na, alahas ng bansa, liwanag ng umaga. Nag-iisa sa buong bansa, para saan ito? Ano pa ba? Para pasayahin ang asawa ko. Ha! Huwag niyong sasabihin kaninuman. Xiao Man. Maraming kaklase ngayon, may kasamang asawa. Nasaan si Zhang mo? Bakit mo itatanong? Bakit siya iimbitahin? Para mapahiya ako. Hoy.
Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Paumanhin, okay ka lang ba? Dalhin kita sa ospital. Huwag na. Ang kabutihan mo, nakakababa ng loob. Pagbigyan mo akong bumawi, saan ka pupunta? Okay talaga ako. Walang problema. Mabuti naman, ang kagandahan mong tulad mo, kahit mabanggaan lang. Di ko mapapatawad sarili ko. Huwag mong palabisin. Man, ang pino niya. Mayaman at gwapo pa. Sulit kilalanin. Tigil na. Maaaring malaman. Ang pangalan mo? Siya si Jayang Man. Jiangman. Ilog na gumigit na sa mabangong pulo. Taglagas na nagbibihi sa tanawin. Magandang pangalan. Ako si Shi Tianyang. MS, Jiang. Ang Imperial Hotel sa lungsod. Isa sa mga ari ko. Painom naman kita. Bilang patawad. Pwede ba? Man, sumama ka na. Mayaman, gwapo, at class. Mas panalo kay Zhang. Di talaga pwede. Pero na. Sandali, kunin mo naman ang numero ko. Kapag kailangan mo ng tulong. Tawag lang. HMM. Totally. Oo. Sa batch natin, ikaw ang pinakasikat. Balita ko yung kumpanya mo, mag-iipon na. Walang special. Mga ilang daang milyon lang. Ha ha ha. Ang dinner ngayong gabi. Sagot ko na. Walang debate. Waiter, dalhan mo kami ng Motai. Gusto ko yan. Hahaha. Si Aoman, bell ng campus, no ng college, loko-loko sili sa'yo. Araw-araw may love letter. 10 sulat kada araw. Nagsisisi ka na kay Zhang. Tama na. Puso ang pinili niya. Pero, heto. Buong sweldo ni Zhang Weilong. Bilang electrician. Di aabot sa kita ko sa isang araw. Pero okay lang. Basta masaya ang bell natin. Ha ha ha. Oy, ba't di sumama sa Zhang? Baka kasi, nahihiya siyang makita. Ang mga achievements natin. Ano ba yan, Li? Maghihiwalay na. Si Man sa electrician. Ano? Mabuti naman, man. Isipin mo rin. Ha. Maghintay ka pa. Maraming manliligaw si Man. Baka sakali, mapangasawa niya. Yung super yaman, maliit pa yung millions. Sino papakasalan? Wala lang. May nakilala si Man. Kanina na say, bilyonaryo. Gwapo at romantiko. At sobrang bait sa kanya. Baka ikasal pa sila. Kalokohan. Anong klaseng kasal? Hindi alintana nakaraan o hinaharap. Si Jiang Man lang ang magiging asawa ko. Zhang Weilong, baliw ka na ba? Ilang beses ko bang sasabihin, tapos na tayo. Mahal, pakiusap. Huwag kang magalit. Ano bang pagkakamali ko? Sabihin mo magbabago ako, maging mabait ka, umuwi na tayo. Hoy, matandang Zhang. Kung nagmamakaawa ka, lumuhad ka. Tama ba? Hindi kami tatawa. Ha ha ha. Eksakto. Makiusap ka kay Man. Magbigay ka na lang ng regalo. Pasayahin mo siya. Pakiusap. Tingnan niyo siya. Anong kaya niyang bilhin? Ha. Baka plastic lang, kawawa naman. Mahal, may regalo nga ako sa'yo. Binili ko ito para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Kailan mo ito nakuha? Magkano? Patingin nga. Matandang Zhang. Galing ba sa Tianj ito? Ayaw mo pa ipakita. Mga plastic na beds lang. 50 pesos lang. Pangregalo mo ito. Matandang Zhang. Hirap na hirap si Man. Sa piling mo, pakawalan mo na siya. Tingnan mo sarili mo. Naloko siya noon. Ngayon gagawin mo ulit. Tama na, Zhang Weilong. Sinasabi ko na ngayon, sa harap ng lahat, maghihiwalay na tayo. Tigilan mo na ako. Mahal, huwag kang makinig. Diyos ko, Dawn Slide. Anong ilaw? Dawn Slide, gawa ng sikat na alahero, Emily Ferrar. Nagkakahalaga ng 20 milyon. 20 milyon? Nakita ko sa exhibition. Eksakto. Matandang Zhang, nanalo ka ba sa loto? Zhang Weilong, ikaw, sabihin mo, ninakaw mo pera ni Xiao. Hindi, mahal. 20 milyong dolyar. Paano mo nagawa? Nagpapakahirap si Xiaoyu. Mapupunta siya sa wala. Isuli mo ngayon. Kung uulitin mo pa, papatayin kita. Mahal, hindi ko ninakaw pera niya. Ang kwintas na ito ay, hindi na, kain na lang tayo. Kain muna.
Oo nga, matandang Zhang, huli ka. Tingnan nyo itong pagong. Ay teka, sopas ng pawikan, balat na lang natira. Ikaw, kunin mo. Sa totoo lang, ang kalagayan ni Zhang ngayon, katulad ng balat ng pawikan. Hindi. Ang ibig kong sabihin, nakakapagod ang trabaho mo, bihira ka kumain ng maayos. Ang balat na ito ay sustansya. Ha. Sawa ka na ba? Huwag kang magalit ngayon. Ang paghihiwalay ni Jiang Man sa'yo, hindi namin kasalanan. Hiwalay at walang asawa. Wala nang. May gusto sa'yo. Diba? Tingnan mo, dapat mong tanggapin ang kabibeng ito. Magkakaklase tayo. Biro lang. Huwag kang magtampo. Ha. Zhang Weilong, umalis ka na. Bakit ako alis? Hoy ikaw, Kita mo, tandang Zhang, maliban kung may magsabi ng pag-ibig para sa'yo ngayon, itong kabibeng ito, sa'yo na ang berdeng kabibe. Lahat sa'yo. Ha. gagong matanda ka. Ikaw. Nauna ako dito. Ako ang nobya ni Tito. Ako naman. Mali. Ako talaga. Tito, pumili ka ng nobya mo. Ako ang piliin mo. Ako ang piliin mo. Mas okay kung ako. Huwag kang magkamali. Sa tingin ko lang matanda ka na. Kailangan ng alaga. Ewan, tigil na to, uwi na. Zhang, ang galing mo. Nagpagawa ka ba? Ng mga artista. Zhang, sa edad mong ito, nakakahiya to. Nakakadiri. Hiwalayan lang, akala mo itong palabas. Makakapagligtas sa'yo. Lahat tayo dito, mga batikang lalaki. Tigilan mo na to. Sabi ko na mga bayarang babae lang ito. Kawawa ka. Zhang Weilong, akala mo, mababago isip ko. Sinong bayaran sinasabi mo? Putang. Hoy tigil, sige na. Pananakot bata? Anong magagawa mo? Sa totoo lang, si Tang Lingzi ito, mula sa mayamang pamilyang Tang ng Jiangcheng. Nakita ko na siya, sa mga negosyo. Ano? Si Tang Lingzi. Parang kilala. Tekla, ang anak ko, nagproposisyon sa'yo, tama. Pero mas gusto ko si Tito, kaysa sa anak mo. Hoy. Tito, wag mo siyang piliin. Zhang Weilong, ninakaw mo nobya ng anak mo. Mahal, makinig ka muna. Lumayas ka. Mahal. Ginoong Shi. Ano? Nagustuhan mo ba? Masyadong magarbo. Napakamahal nito siguro. Hindi importante, ang hotel na ito, sa akin. Tungkol sa pagkakabangga kanina, masakit pa ba? Okay na kanina pa. Hindi naman ako basahan. Isang perpektong gabi. Kasama ang isang magandang dalaga. Magandang musika. Mga sikretong ibinahagi. Binibining Jiang. Nais ko lang ibahagi, ang sandaling ito ng bukang liwayway kasama ka. Napakaganda nito, Ginoong Shi. Ang galing mo talaga. Man. Huwag mo akong tawaging Ginoong Shi. Masyadong formal ang dating. Ano? Paano kita dapat tawagin? Ang anak mong lalaki ay ang ginoo ng Chanyo Group, di ba? Paano mo nalaman? Ikaw ang pinakamayaman sa Daksha. Akala ko nagkataon lang. Sa isang business forum, nakita ko kayo ng anak mo, kaya naalala kita. Kahanga-hanga ang memorya mo. Kaya pala ikaw ang pinakamayaman. Man, diretsahan ako magsalita. Noong una kitang makita, hinangaan na kita. Elegante ka at maganda ang dating. At pinalaki mo, ang isang napakahusay na anak. Halos 50 taong gulang na ako. Hindi na maganda. Man. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Bakit biglaan mong nasabi ito? Baka naman biglaan masyado. Ulitin ko ang tanong. Man, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Payag ako.
Napakaganda. Ipapaghanda kita ng pinakamagarbong kasunduan. Gagawin kitang pinakamaganda at pinakamasayang nobya. Zhang Weilong, simula ngayon, gagawin kitang uod mula sa dragon. Tito, nagustuhan mo ba? Ito, Hangin ng tag-araw. Humahaplos sa aking bangs. At kumikiliti sa puso ko. huwag kang lumapit ng ganyan. Anong ginagawa mo ngayon? Ang pawis ni Tio panlunas sa lahat. Lumapit tayo sa isa't isa. Hindi. Mew, Tio. Si Xiao Ming ang sasama sa'yo. Tigilan mo iyang kalokohan. Hindi, ngayon pumili sa amin bilang girlfriend mo. Ha? Tio, ako na ang piliin mo. Ako ang piliin mo. Huwag, ako ang piliin mo, Tio. Ako na. Tatay, anak, magpaliwanag ako. Si nanay nagpakasal sa iba. Ikaw naglolokohan pa. Nagpakasal? Mga ginang at ginoo, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kasunduan ni Najishi at Binibini Jiang. Sa gitna ng ligayang ito, ating basbasan, ang perpektong magsing-irog, sa bagong yugto ng buhay. Napakaganda. Ginoong Shi, may mensahe ka ba para kay Binibini Jiang? Oo. Man. Mula nang una kitang makita, alam ko nang, ikaw ang para sa akin. Ngayon, sa pamamagitan ng singsing na ito, sinasaysay ko sa buong mundo. Ikaw ang walang hanggang pag-ibig ko. Hagkan mo siya. Hagkan mo na. Shi Qianliang, ilayo mo yung baboy mong mga labi. Sino nagpapasok ng taga-ayos na to? Pangahas mong Jin ang bala, ang aking kasunduan. Mahal, itigil mo na to. Uwi na tayo. Ma, bakit di ka sumama kay Itay? Asawa mo na sila ngayon, Zhang Weilong. Tapos na tayo. Mahal, hindi to yung iniisip. Sumama ka sakit. Mabuhay tayo ng maayos. Panaginip lang yan. Anong ibinigay mo sa akin nitong mga taon? Sawa na ako. Huwag mong guluhin buhay ko. Kailanman. Mahal, pigilan mo na tong kalokohan. Masamang tao yan. Ikaw ang salbahing manyok. Mabait, mapagmalasakit, romantiko si Tian Liang. Alam ang gusto ko, kailangan ko, mas mabuti kaysa sayo. Nakikita mo to, Zhang Weilong. Totoong nagmamahalan kami, at ito, espesyal na gawa mula Star Pavilion. Starry Galaxy na alahas, na nagkakahalagang 5 milyon. Espesyal na Lucky Radiance, Empress, na nagkakahalagang 10 milyon. At ang Cloud Peak Palace, na Marangyang Villa, na nagkakahalagang 50 milyon. Ito ang aking handog na kasunduan para kay Manman. Ikaw naman, nasaan ang iyong katapatan? Tapat ako sa ating pagsasama. Ano ang tungkol sa mga babae rito? Ipaliwanag mo ito. Mahal, sila mismo ang tanungin mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi talaga ito ang iniisip mo. Wala akong pakialam. Zhang Weilong, ang iyong tapat na paglilingkod ng dekada ay hindi pa pantay sa aking pagmamahal. Kaya ngayon, umalis ka na agad. Labas, naglakas loob ka pang ipagmayabang ito. Mahal, hindi kita binigyan ng handog noon. Ngayon ay babawi ako. Xiao Zhao, ipatawag ang 4 na dakilang pamilya, maghanda ng mga handog. Zhang Weilong, nababaliw ka na ba? Noong huling pagbisita ng 4 na pamilya, ay para lamang sa anak ko. Sino ka para mag-utos nito? Mga pangunahing pamilya ang maghahandog sa isang hamak na elektrisyan ka lang. Nasunog na ba ang utak mo sa kuryente? Tigilan mo na ang pagpapanggap, Lauza. Ang pagpapakasal ni Jiang Man kay Yeshai ay karangalan mo. Umalis ka na. Labas? Tatay, bakit ka nagkukunwari? Sa tingin mo ba ang iyong pagyayabang ay makakapagbago ng isip ni nanay? Narinig mo ba? Mismo ang anak mo ay ayaw sa'yo. Para ka pang nabubuhay. Man, huwag mo siyang pansinin. Magpatuloy na tayo. Naglalakas loob ka. Tulungan kita, Tito. Zhang Weilong, masdan mong mabuti. Kung paano ako pakakasalan ni Manman, ano pa ang silbi mo? Mamatay ka na sana. Dumating na ang 4 na dakilang pamilya.
Dragon Lord, narito na ang mga handog sa kasal. Para kay Madam Jaya. Pamilyang Tang ng Jiangcheng, nag-aalay ng Imperial Sky Pavilion, isang luxury villa, na nagkakahalaga ng 200 milyon, para sa walang hanggang pag-ibig. Pamilyang Wei ng Jiangcheng, nagbigay ng pribadong isla. Pagpapala sa mag-asawa. Pamilyang Qin ng Jiangcheng, nagalok ng natural na Sri Lankan, mga asul na sapphire, nagkakahalaga ng 200 milyon, na isang walang hanggang pag-uugnay. Pamilyang Qin ng Jiangcheng, naghandog ng 10 klasikong painting. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Pagpapala sa ganap na pagsasama. Na isang walang maliw na pag-ibig. Aalis na. Tatay, ikaw pala talaga. Anong nangyayari? Zhang Weilong, sino ka talaga? Pagkatapos ng ilang taong pagsasama, hindi mo man lang siya nakilala? Totoo. Siya ang malamat na Dragon Lord ng Lomia, ang lalaking nag-isa. Nagwasak ng mga terorista sa ibang bansa at kinatatakutan sa buong mundo. Pinuno ng maalamat na grupo ng mandirigma, Dragon Lord. Zhang Weilong, ikaw pala. Tama pala lahat ng sinabi mo. Hindi ka nagsisinungaling. Tiyuhin pala talaga ang Dragon Lord. Alam kong may kahiwagaan siya. Hindi ito kapanipaniwala. Mabuhay ang Dragon Lord. Anong ginagawa mo? Ako ang pinakamayaman sa Daksha. Lumaban ka ngayon, at ipapapatay kita. Lahat kayo, lumabas. Shi Qianliang, nang ipagkanulo mo ang samahan, at tinalikuran ang kasamahan, isang binti lang ang nabalik. Masyadong mabait pa. Ano, ito? Ikakansela ko ang kasal. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo, pakawalan mo ako. Sa akin ka lumaban. Huwag mong saktan ang anak ko. Kapag hinawakan mo pamilya ko, pipira-pirasuhin kita. Zhang Weilong, Dragon Lord ka? Eh di ano, eksakto. Ngayon sisirain ko lahat ng sayo. Gusto mong iligtas sila? Sige, labanan mo ako ng patas. Manalo ka, at pakakawalan ko sila. Kasando. Sabi kong patas na laban. Pilay na ako. Baliyan mo ngayon ang sarili mo. Inaamin ko. Hindi kita kayang talunin. Para patas. Baliyan mo isang braso. Mo. Naiintindihan mo? Patas yan. Huwag. Lao Zhang. Huwag kang pumayag. Tatay, huwag kang makinig. Tiyuhin. Ang tagal kong naghanda. Para sa sandaling ito. Lao Zhang. Tiyuhin, huwag. Pilay ka na. Akala mo mananalo ka? Panaginip mo yan. Salot. Shi Tianliang, nakakasuklam ka. Sige, magmura ka pa. Zhang Chanyu. Alam mo ba kung bakit ka ginago ni Wancon? At ikaw, bilang pinakamayaman, bakit ako magpapakasal sa isang basura? Alam mo ba kung bakit? Gusto kitang pagdusahi. Kaya pala. Lao Zhang, pasensya na. Bulag ako noon. Tatay, patawarin mo ako. Hindi kita sinisisi. Pagkatapos nito, uwi na tayo. Bahay. HM, sumalangit ka na. Hawak mo ang titok. Daanan mo muna ako. Ha? Mga insekto kayo. Siya Oksui, okay ka lang. Okay lang ako. Tito, takbo na. Masyado siyang malakas. Panginoong Dragon, lumabas ka na ngayon, di mo kami matatalo. Sige, walang aalis dito. Tito, ingat, Tito. Solid ang tama. Gago, ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng Tito. Bumangon ka. Malakas ka pa rin? Pakawalan mo sila. Sige. Panalo ka. Zhang Weilong, makinig ka. Nagbago na ang panahon. Pera na ang hari. Kumilos ang 100 bilyon. Wakasan ng Chanyu Group. Tatay, gawan mo ng paraan. Walang kwenta. Ang 4 na pamilya ninyo. Malakas sa Jiangcheng. Pero ako ang pinakamayaman sa bansa. Kahit pagsamahin pa, hindi nyo kayang tapatan. Presidente Zhang,
May emergency. Inaatake tayo ng negosyante. Umaalis na ang mga investor. Binabawasan ng bangko ang utak. Wala na tayo. 4 na pamilya, pakinggan niyo ako. Panginoong Dragon. Buhin niyo na ang kumpanya ng anak ko. Opo. Gamitin lahat ng resources. Ibalik ang Chenyu Group na, daloy ng pera, paandarin agad. I-stop ang 5 naming proyekto. Ilipat lahat ng pondo para suportahan ang kumpanya ni Zhang Chanyu. Agaran. Sabihan lahat ng bangko. Gagarantiya ang Wei family sa lahat ng utang ni Zhang. Tumanggi ka at umalis sa Genchen. Tawagan lahat ng partner. Emergency meeting. Sa Chanyu Group sa 1 oras. Pirmahan ng kontrata agad. Pakawalan ng pondo ngayon. Panoorin mo ito. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Galawin ng 1 trilyon. Wasakin ng Chanyu Group. Shi Chen Liang. Hinuanib ka, 1 trilyon, mawawalan ka ng lahat. Loko ka ba? Pagtangka sa buhay ito, isasabay mo kami. Sa pagkapahamak mo, Hinuanib, nawala na sa sarili. Shi Tianliang, patawarin mo ang Chanyu. Simula sa wala niya ito itinayo. sige, pakasalan mo ako, at gawin mong itakwil ng anak mo, ang kanyang ama. At ako ang maging ama niya, Zhang Weilong. Papanoorin kitang walang magawa, habang inaagaw ko, ang lahat sa inyong pamilya. Ha ha ha. Anong magagawa mo? Nakapagpasa ka na ba? Payag ka o hindi? Kapag tumanggi ka, gagawin kong pulubi ang anak mo. Mahal, huwag mo siyang pakinggan. Pasensya na, Lao Zhang. Di ko kayang masaksihan ang masayang pagsisikap ni Chanyu. Inay, Chanyu, alam ko ang hirap mong pinagdaanan. Mula sa kawalan hanggang sa may tayo ang Chanyu Group. Ang dami mong tiniis. Nakita ko ang lahat. Noong nagsisimula ka pa lang, instant noodles lang ang kinain mo para makatipid ng ilang buwan. Hanggang nagka-ulcer ka. At yung panahon, 5 araw kang walang tulog, hanggang nag-collapse ka sa trabaho. Hindi ko hahayaang masayang ang iyong mga sakripisyo. Di ko mapapanood ang lahat na mawala. inay, tama na. Iwanan na ang kumpanya, pero huwag mong payagan ito. Chanyu, anak ko, huwag kang mag-alala. Di ko hahayaang mawala ang lahat sa'yo. Shi Tianliang. Tinatanggap ko. Tama na. Tita, wag niyo. Mengmeng. Shi Tianliang, halimaw ka. Sobra na ito. Ha? Batang babae, sasali ka pa? Gusto mo ba ako? Ako. Magaling, maraming alam, at mayaman ako. Bubusugin kita sa lahat. Ha ha ha. Ikaw, nakadidiri ka. Tatawagin ko ang tatay ko. Papa, may nang aapi sa akin. At sa boyfriend ko. Tatawag na ng tatay? Isang nurse na tulad mo, anong magagawa ng tatay mo? Masisira ang buhay mo. Sa isang salita ko lang. Mengmeng, okay lang. Tutulungan ka namin. Huwag kang padalos-dalos. Swelly, Linksy. Relax ka lang. Malakas ang tatay ko. Sige. Tapos na ang palabas. Jiang Man, desidido ka na ba? Ang kumpanya ng anak mo, mabubuwag na ito. Zhang, bakit mo binaba ang tawag? Bagsak na talaga ang kumpanya. Sa 10 minuto pa, mawawala ang halaga ng merkado. Hindi lang tayo babangkarote. Ikukulong ka rin sa utang na hindi nabayaran. Narinig mo ba yon? Kung gusto mong makasama ako, pirmahan mo ang kasunduan sa pag-aasawa. Mahal, huwag. Nanay, huwag po. Sige. Pipirmahan ko. Tia, Dumating si Duke Li Shiyuat. Kagalang-galang. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Kinararangal namin ang pagdalo ninyo sa kasunduan. Pakiusap. Anong nangyayari? Siya, nagkakagulo siya. Dragon Lord. Zhang Weilong, hindi ka luluhod. Sa harap ng Duke, walang saysay ang titulong Dragon Lord. Sa harap ng kagalang-galang, wala ka. Kaya kanyang durugin, parang ipis. tatay, Itay. Ang iyong anak, paumanhin. Patawarin ninyo ako. Binibini. Xiaoming. May nabanggit kang nobyo. Sino siya?
Ang ginoong ito. Nalaman ko na lahat sa paglalakbay. Dahil mahal ka ng anak ko. Pakakasalan mo siya. Ikinagagalak ko. Pero hindi ko kayang hiwalayan. Si Jiang Man, ang tanging asawa ko. Lao Zhang. Asawa. Zhang Weilong. Huwag mong tanggihan ang kabutihan. Ang gusto ng anak ko, hindi mababago. Dragon Lord man o hindi. Kung tatanggi ka sa anak ko, masisira ka. Teka. Kung ayaw niya sa akin, huwag niyong pilitin. Lord Li, pakiusap. Patawarin si Lao Zhang. Lord Lee, pakiusap po. Alang-alang sa anak ninyo, patawarin niyo po ang tatay ko. Lord Lee, pakiusap, patawarin niyo siya. Lord Li, mahabag po kay... Zhang Weilong, anong lakas ng loob mo? Sasalungat ka pa sa duke? Walang saysay ang Dragon Lord. Sa harap ng kagalang-galang, wala ka talagang silbi. Panginoong Li, sugurin na natin ang mga Zhang. Lipulin ang kanilang angkan. Zhang Weilong, huling pagkakataon mo. Pakakasalan mo ba ang anak ko, o magmamatigas ka pa? Sasamahan mo pamilya mo sa kapahamakan. Huling babala ko na ito. Hindi ko ipagkakanulo ang pamilya ko. Lao Zhang. Ngayon ko lang naunawaan. Ang pag-ibig at ligaya, panandalian lang pala. Ang magkasama-sama, at ligtas ang pamilya natin. Ang pinakamahalaga. Tay, nagkamali ako sa'yo. Akala ko pabigat ka. Patawarin mo ako. Sige kung ganon. Hulihin silang lahat. Hindi ko hahayaang maging masaya ang pamilya mo. Nang matagal. Mga gwardya, galaw. Tay, huwag naman po. Panginoong Li, kahabagan. Masyadong mabagsik ito. Zhang Weilong, wakas mo na. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na taon, magsusunog ako ng insenso sa puntod ng pamilya mo. Ha ha ha. Tama na, Xiao Li. Huwag kang magpanggap. Lao Zhang, anong kalokohan? Tay, kayo, nagkamali ako sa'yo. Pero paano naging kataas-taasan si Panginoong Li? Ano ng kapal ng mukha mo? Sa paglapastangan ko sa'yo, ako mismo ang papatay sa kanya. Panginoong Li. Kuya, ang tagal mong nawala. Oo. Tay, ano ba? Ang hindi mo alam. Noong nasa hukbo kami, siya ang nagturo sa akin. Siya ang naghubog sa akin. Ilang beses niya akong iniligtas. Kahit itong titulong duke, sa kanya dapat talaga. Kung hindi lang siya nainip at ibinigay sa akin, hindi ko makakamit ang karangalan. Sa totoo lang, kami, magkasama sa mga misyon. Noong baguhan ka pa, ngayon ikaw na ang kanang kamay ng Dragon Lord. Lao Zhang. Ganyan ka pala kagad. Lahat, nakatingin. Tay, ikaw talaga ang ama ko. Ang toto ang alamat. Si Tiyo pala. Tigil. Shi Qianliang. Paglapastangan sa Dragon Lord, kamatayan, dagdag pa rito. Ilegal na pagpapondo, hindi patas na kompetisyon, pagpaslang sa katunggali, bawat krimen ay, karagdagang sentensyang kamatayan. Kunin niyo siya. Hindi niyo ako maaaresto. Dayuhan ako. Wala kayong kapangyarihan. Alalahanin mo. Lupain ang Great Xia ito. Lahat ng krimen dito, nasa ilalim ng kapangyarihan ko. Panginoong Li, nagkamali ako. Aminado ako. Pagbigyan niyo ako. Bigyan pa ako ng pagkakataon. Panginoong Li. Zhang Weilong, ituturing pa rin kitang kapatid. Ipamagmakaawa ka para sa akin. Makiusap ka sa kanyang kabutihan. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Mamagitan ka para sa akin. Zhang Weilong. Pwede pang patawarin ang langit. Ang pagkasira mo ay sigurado. Dalahin siya. Ikaw. Zhang Weilong, mamamatay kang kahabag-habag. Gagaw ka. Nanay, tatay, dahil naayos na ang lahat, bakit di gamitin ang lugar na ito para sa bagong seremonya? Ano sa palagay nyo? Anong klaseng seremonya? Siyempre, ito'y isang seremonya ng pagkakasundo. Nanay, pagkatapos ng mga tao, marami kang maling akala kay tatay. Bakit di gawin sa harap ng lahat? Dito sa lugar na ito, magkayayaan kaya tayo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gawin na natin. Simulan na natin agad. Nagustuhan mo ba? Mahal. Para sa pagkakasundo natin, inayos ko ang lugar na ito. Di mo masasabing di ako romantiko. Hindi mo lang naiintindihan ang romance. At saka, paano naman ang mga babae mo? Ano ngayon? Ito, Tito, ayaw ng babae sa paliwanag.
Hala, hala, hala. Congratulations po, Tito. Ha ha ha. Wow. Congratulations po, Tito. Walang hiya ka talaga. Tito, kayo po ni Tita. Siguradong masaya. Magandang araw ito. May handog ako para sa inyo. Ito ang aking madalas na praktisi. Dragon Elephant Type C Skill. Pag-aralan mong mabuti ito, pwede tayong magsabayan. Salamat po, Tito. Susunod, talagang tatalunin kita. Ang librong 13 Karayom ng Luntiang Bag ay may kapangyarihang buhayin ang patay. Pag-aralan mong mabuti ito. Huwag puro hangin lang sa paggagamot. Yun lang. Alaynan. At meron pang librong ito, ang matagal nang nawalang record ng kusinang kayamanan. Nakasulat dito kung paano magluto ng mga pambihirang pagkain. Salamat po, Tito. Wala akong magandang maibigay sa'yo. Ah. Tito, kayo po, ay nagpapakita ng pagkiling. Kung ganoon, ibibigay ko. Ay, ang aking anak na lalaki sa inyo. Ayoko ng sunod, Son Yeren. Tatay,